ko. Ano sagot mo? Inaani mo, hindi mo kaya sagutin sa ko. Mamaya. Ano sagot mo? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, at kung ikaw po ay baguhan, welcome po, tuloy ka po sa atin pong channel. Ang ginagawa po natin sa Usap-Usap University, atin pong pinapanood, inaanalisa, hinihimay po ang mga argumento ng mga religious debates. Pero for this episode, this is quite special dahil po this is connected with the last episode po na ginawa po natin. Dahil po yung binigyan po natin ng reaction the last time, ito nga po yung debate sa pagitan po ng PMCC 4th Watch at MCGI. Pero kung naalala nyo po, meron po akong katanungan na binigay po sa inyo kasi I was wondering, yung pangalan po kasi na naka-indicate doon sa previous na video is iba pa yung pangalan po ng simbahan, hindi pa po siya MCGI. So may nag-send po sa atin through Facebook. Itong link nga po, itong source video po na ating papanoorin, ito daw po ay history ng MCGI. But this production po mga ka-U3 is quite old. I think late 90s yata ito. Kaya pagpasensya na po natin, no? Yung audio medyo hindi po ganun kaklaro. But anyway, sa konting background po, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nag-debate sa ABS-CBN News Channel, kalaban ko Lasal at FEU, at ako ay isang member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? But before that, meron po tayong tuition fee sa Usap-Usap University. Please click subscribe and also please click like para po marami po ang makapanood po ng video na ito. And kung ikaw ay aking returning subscriber po sa Usap-Usap University, maraming salamat po sa palagi pong panonood at pagsuporta. We are very close, I think, to 88,000, kaya maraming salamat po sa suporta. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Let us watch this video together. Let's go! May mga taong nag-aakalang lahat ng samahan ng pananampalataya ay pare-parehong sa Diyos. Nagkakaiba lang di umano sa pamamaraan ng paglilingkod, ngunit iisa rin ng patutunguhan. Ang akalang ito ay mali at ikapapahamak. Ang pagrireligiyon ay maselan. Kaluluwa ang nakasalalay dito. Dapat maging maingat. Dapat maliguro. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipagdubay sa iyo, mga gliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Mapanganib sa pagrirelihiyon ang samahang pinamumunuan ng isang babae. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Isang samahang dating pinamumunuan ng yumaong Nicolas Antipoda Perez. Dating marangal na samahan, matibay sa paninindigan at walang katulad sa ibinabagdi ng katwiran. Nang pumanaw ang punong lalaki ng samahang ito, babae ang tumalig. Si Levita Gugulan. Dito nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng integridad ng samahan. Marami ang tumutol sa pagkakaroon ng isang babae bilang tagapangasiwa. Nahati sa 3 ang iglesia. Ang unang grupo, pinangasiwaan ng isang tiwalag sa panahon pa ni kapatid na Perez, si Filomeno Hison. Naayon sa kanya, nung una sugo, nung bandang huli hindi nasugo dahil nagturo ng mali. Yan ang kanyang paniwala. Wala naman siya maipakitang sugo, nasugo ng Diyos, na bandang huli nagmali. Kaya sabi niya, mamaya kita sasagutin, iintayin natin yun, sinasayang niya lang naman yung oras ko eh. Dahil itipgo, meron bang sugo lang siya sa Biblia na sa isang panahon lang at pagkatapos ay hindi nasugo? Sa loob ng Biblia, meron mapangahawak ng mga katwiran doon sa 24 ng Kawikaan. Hindi ang magaling punong kahoy ng buhay. Maliwanag yan. Ngunit, ang kalikuan dito, kasiraan ng diwa. Kaya kahit sa paniwala ng isugo, pagkantulan nila, lalayakan namin. Meron ba kayo maipakikitang sugo ng Diyos sa Biblia na lumiko na ang dila sa pagtuturo ng aral sa Biblia? Sa loob ng Biblia ay meron mga pinasangkapan ng Diyos na kasama ang Diyos na isinubo ng ating Panginoong Jesucristo na isa roon ay lumiko, si Judas. Meron bang mababasa sa Biblia na si Judas ay nagmali ng aral o turo? O kaya napasama si Judas dahil gumawa siya ng masama at hindi siya nagturo ng masama? Sagot, Ginoong Hector.
sasagutin ko. Ito ang sagot ko. Sa kasaysayan, si Judas gumanap ng kabariyang pagganap sa loob ng kasulatan. Nagturo ba ng mali si Judas? Sino ang ito? Gumanap ng mali. Hindi, ang tanong ko, nagturo ba ng mali si Judas? Yun ang sagutin mo, Ginoong ito. Hindi ko tinatanong kung gumanap ng mali. Gumanap si Judas ng mali. Hindi mo ba kaya sagutin ni Marito? Nagturo ba ng mali si Judas? Hindi natin pinag-uusapan yung ginanap niyang mali. Nagturo ba ng mali ang tugot ni Judas? Si Judas, kumain at gumanap ng kabariyan. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Inuusap mo. Okay, before that, wow! Hindi po ako nag-expect na so far, no, bilang hindi po member ng MCGI, and on watching this video, I find it very interesting, no, very rich pala, no, yung history ng MCGI, especially dito sa naging umpisa nga ng pag-split into 3 mula nga sa pagkamatay ni Mr. Perez. So, medyo may idea na po ako nito ng kaunti dahil po, ito po ay na-mention din sa isang debate po natin laban kay Mr. Villas, kung naalala nyo po, isa pong Catholic faith defender, siya po yung nag-mention nito. Na-mention nga itong si Mr. Filomeno Hizon. And sinasabi niya nga dito, ito po ay parte ng parang audio file ng kanilang debate. So sinasabi nga ni Brother Eli, ang kanilang naging topic dito is kung nagturo ba ng mali si Judas. Kasi sinasabi ni Brother Eli na magkaiba yon sa gumanap ng mali o gumawa ng mali kumpara sa na nagturo ng mali. Pero interestingly, sinasabi din dito na tinatanong ni Brother Eli kung lumiko ba ang dila ng isang sugo. So pakinggan pa po natin. Very interesting. So far, isa pa lang po, ano? Dati daw pong tiwalag itong si Mr. Hizon pagkatapos nga po ng pagkamatay ni Mr. Perez. Nagturo ba ng mali ang tugot si Judas? Inaani mo, hindi mo kaya sagutin, tanong ko. Ano sagot mo? Inaani mo, hindi mo kaya sagutin, tanong ko. Mamaya. Ano sagot mo? Ang pangalawa, pinamunuan ni Levita Gugulan, dating Secretary General ng Samahan. Sang-ayon sa panuntunan ng Securities and Exchange Commission, SEC. sa pagkawala ng tagapangasiway, kailangang umaktong pansamantala sa posisyon ang umiiral na General Secretary. Napilitan ang samahang lumagda sa kasunduang ito sa kondisyong temporal lang ang kanyang pagiging acting caretaker. Ito'y dahil sa wala pang napagkakasunduang mamumuno sa grupo. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi na bumaba sa posisyon si Gugulan at pinanindigan ang pangunguna sa samahan. Isa pang grupong binubuo ng karamihang matatandang kapatid sa panahon ni kapatid na Perez ang nagkasundong pumili ng mamumuno sa kanila. Ito ang naging ikatlong grupo. Ito naman ay pinamunuan ni kapatid na Eliseo Fernando Soriano, ang nagtaguyod ng kilalang programang Ang Dating Daan sa radyo at telebisyon. Sa murang edad na 25, napilitan siyang pangasiwaan ng mga kapatid na humirang sa kanya ng lingid sa kanyang kaalaman. Sa pangunguna ng yumaong kapatid na Manuling Bacosa, inirehistro ang samahang pinasimulang tawaging mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan. Ito'y ibinatay sa pinakatamang katumbas ng Hebrayuma sa wikang Griego, na ang kahulugan ay ground o foundation sa wikang Ingles. Sa halip na suhay, saligan ang ginamit na salib. Sa pangyayaring ito sa samahan, nagkaroon ng katuparan ang hula. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at aking silang didingin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. So, inasmuch as I would like to believe na yung tinutukoy sa Zacarias nga ay ang nangyari sa Iglesia ng Diyos, na yung pangatlo nga ay maiiwan, I'm curious though kasi pagkatapos
or malapit sa kamatayan ni Brother Eli, di ba merong isa na naman na parang kumbaga nag-break away. Ito yung kay Brother Willie, kung di po ako nagkakamali. Dahil alam ko po ay tumiwalag yata po siya at meron din siyang sarili po na church ngayon. So meron din po kayang nasusulat dito sa Zacarias patungkol sa isa pang church na nag-break away. Kasi kung na-mention dito na ang pangatlo nga, and if we would believe na ito yung pangatlo kay Brother Eli Soriano, yung una daw kay Hizon, pangalawa kay Miss Gugulan naman, at pangatlo yung kay Mr. Soriano. So nasaan naman po yung kay Mr. Willie Santiago if that is also reflected sa Zacarias? Dahil alam po natin na si Mr. Santiago po ay napakalaki din po ng kanyang ginampanang role, di ba po? Dahil kung di ako nagkakamali, isa siya sa mga matinding taga-basa din po nung panahon. At in fact, nakikita ko at narinig ko nga yung kanyang boses sa mga old po ng mga videos nga po ng debate. So sa mga members po, maybe you can enlighten us a little bit on the breakaway group, kumbaga, no? The breakaway sect ni Mr. Santiago. Habang sumusulong at lumalaki ang samahang pinangungunahan ni Brother Eli Soriano, nililiit naman at padilim ang aral sa dalawang naunang grupo. Ang samahan ni Levita Gugulan ay lumihis sa ipinangaral ni kapatid na Perez. Bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng Biblia sa samahang Kristiyano, ang paglalagay ng babae bilang puno ng samahan. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkakasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi Tumahimik? Bago mamatay si Gugulan, isang lalaki ang pinatungan niya ng kamay upang humalili sa kanya, si Maximino Nieto. Ngunit sa umpisa pa lang ay wala na siyang karapatan sa pagiging punong babae kung Biblia at katwiran ang pag-uusapan. Kaya't sino mang patungan niya ng kamay bilang kahalili ay mananatiling walang pisa, walang karapatan. Ito pong pagpupulong na ito'y nagaganap ngayong gabi para sa ating mga televiewers. Ito pong pagpupulong na ito ngayon po ay Mayo 11 at ang oras po'y alas 10 ng gabi. Mayo 11. Ito po'y nasa tabi ng bahay ni Ginoong Maximino Nieto, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa lingkungan ng katotohanan. Sinasabi ko, hindi totoo ang ikinakalat nilang balita sa kabikulan, sa Palawan at sa Laguna na hindi ko sila mahaharap. Narito po, pampitong gabi na yata ito, walang humaharap sa amin dito. Sige, takot ba ito? Nandito ako mismo sa baluarte ninyo. Hindi ako natatakot. Sabagay, pwede kayong mamiruisi sa akin. Pwede nyo akong batuhin dyan. Marilin, pwede rin. Nasa Laguerta tayo eh. Wala man lang akong depensa dito, padir eh. Oh. Pero hindi ako natatakot. Sapagkat naniniwala ako, kanya-kanyang panahon ang buhay ng tao. Sa ayaw mo sa gusto, pagdating nung itinakda ng Diyos, wala kang magagawa. Yung prinsipyo na naiwan nila, na sila'y lumabag sa sinasabi ng Biblia na hindi ko ipinahihintulot, sabi ng Diyos, na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumulo sa lalaki. Yun ang sabi ng Diyos. Maximino Nieto, tindikan mo ito, Maximino Nieto, na ang itinuro ng puno mo na si Levita ay tama o hindi. Patutunayan ko mali ito. Pero before that, no, hindi ba pwedeng i-interpret natin na dahil mali ang nangyari na si Miss Levita Gugulan nga ang namuno pagkatapos na siya ay mahalili pagkatapos ng kamatayan ni Mr. Perez. So dahil siya ay Secretary General, yung according nga sa SEC, so pumirma yung mga miyembro na siya yung temporary. So hindi ba natin pwede i-understand yun na ang kanyang ginawa nung mamamatay na siya na pinatungan niya nga ng kamay si Mr. Nieto, hindi ba natin pwedeng isipin yun na yun ay parang pagkokorek sa kamalian nga na nangyari? And therefore, pwede ba nating iintindihin na dahil lalaki naman si Mr. Nieto ay siya na ang karapat-dapat na mamuno? So I'm very curious about this. So parang it seems to me na nagkaroon ng parang power struggle pagkatapos nga ng kamatayan ni Mr. Perez. I'm very curious kung anong nangyari nga dito sa pinamumunuan ni Mr. Nieto, kung are they surviving? Kasi what we know of course is sa pamumuno ni Brother Eli talagang lumagana po ang Iglesia ng Diyos. So gusto ko rin pong malaman yan kung anong nangyari sa simbahan po ni Mr. Nieto. Maging ang mga sumunod na aral ng samahang ito at mga paninindigan ay naging marupok. Walang tibay na maaasahan ng kanyang mga inaakay. Sana na po, kakataon nun.
Mag-uusap tayo ngayon once and for all. At pag-uusapan natin aral ng Diyos. Hindi yung bakla sa Soriano, hindi pangungutang, hindi po ano. Hindi na pag-uusapan natin. Patunayan nyo, ang iglesia ninyo sa Diyos. Totoo, tama, ikaliligtas. Wala tayong ibang pag-uusapan. Wala na nga tayong pag-usapan, huwag na natin pag-usapan yun. Yung aral ang pag-usapan natin. Maganda yun. Ito nga. Siyempre, dito na ito. Pareho tayo nasa loob ng iglesia ng Diyos. Hindi, una, hindi ako papayag na pareho tayong nasa loob ng iglesia ng Diyos. Dahil kung pareho tayo nasa loob ng iglesia ng Diyos, magkasama tayo sa pananampalataya, magkasama tayo sa paniniwala. Pagpasensyahan mo ko, sumabad lang ako, ano? Maaaring dati pareho tayong kaalit sa iglesia ng Diyos. Dati. Pero ngayon hindi. Kaya kung magkahiwalay na tayo, at meron na kayong mga aral na itinataguyod na iba sa aral na pinaniniwalaan namin, ang pinakamaganda ngayon, pag-usapan natin yung para sa kapakinabangan nito. Dali lang po. Hindi, pwede ba kitang matanong sandali, kapatid? Pwede ba ako magtanong sandali sa'yo? Ano ba ang layon mo ng pagpunta mo sa bakon? Yung mga miyembro pinupuntahan mo, ano layon mo? Barcelona. Di ba aral ang gusto mo sabihin? Wala kami. Mukhang dito si Brother Gregorio. Kaya sasabihin lang. Di ba dalawang beses mo siya pinuntahan? Hindi ba ang layon mo ron aral? Hindi, wala akong sinasabi sa kanya. Hindi, yung bang punta mo ron, hindi ba dahil sa aral ni Cristo? Pero wala akong sinasabi sa kanya. Oo nga, palagi wala nang tayong sinasabi. Hindi ba tinatanong ko lang sa'yo, hindi ba aral ang punta mo ron? Ngayon, kung aral ang punta mo ron, yung aral na ipangangaral mo, samantalang wala ako, gusto ko sana sa harap ko doon sabihin. Yun ang ano mo eh. Ngayon, ito naman si Brother Gregorio. Nagpunta kami doon para magkamit lang, magkakilala. Pero para pasukan ng kung ano mang aral yung sinasabi, wala akong sinasabing gano'n. Hindi, dalawang beses ka raw pumunta ron. Oo, 2 beses. Mag-minute lang, dalawang beses kayo pumunta. Saka, kung all people, bakit daw? Pagpunta niya doon, kasama niya yung tawag na Ben. Oo. Malaking lalaki. Hindi. Saka yung Kasi ito, kung magpunta man kami, halimbawa, punta kami dito, kung saan man, na meron kami miyembro, pero hindi namin ibig sabihin eh, dinidispraise namin yung pagkatao ng... Hindi na natin pinag-uusapan kung dinidisplay nyo. Pero tiyak na pumupunta kayo, ayon sa Biblia, may layunin kayo. Kabe, naghahanap Hindi kayo kami pupunta, na? ng pagbabautismuhan. Oh. Nagtanong ko sa inyo kapatid na Ibrada kung saan pwede mag-bautismo. Hindi. Ay, paano nakakita na kami? Galing kami doon sa aming pinaghahanapan. Eh ngayon ba, ang punta nyo rito, maghahanap kayo ng pagbobautismo? Hindi. O mangangaral kayo? Iba naman. O mangangaral ako. Biro mo, isipin mo, ano? May pasalamat kami bukas. Nagbiyahe ko ng 20 oras. Mamaya, magbibiyahe ulit ako ng 20 oras non-stop. Dahil sa paanyaya ni Brad Edwin. May patunayan nyo naman lalaki ang pag-aanyayan nyo. Ito, tuloy na lang natin yung pinag-usapan natin ng video. Ituloy na lang natin. Bakit natatakot ka ba tindigan yung araw sa tao? I'm very curious about this dahil parang according kay Brother Eli, he has to travel 20 hours just to be in this place. So, curious ako kung ano ba yung nangyari, yung kumbaga background nito. Parang, did they set this as a debate sa pagitan nga nung kumbaga faction ni na Mr. Nieto at faction ni na Brother Eli? O ano bang nangyari dito? Or kumbaga na catch ba nila red-handed na nangangaral itong grupo nga ni Mr. Nieto? Dahil kung titinan po natin, ito may mga ano pa parang nasa loob ng bahay lang po yata ito, ano po? Pero doon din po talaga natin mapapansin yung passion po ni Brother Eli, ano? Na kahit na bumiyahe, talagang pupunta sa mga malalayong lugar. Hindi gano'n. Pakailan natin pag-uusapan, ayaw mo ngayon? Hindi gano'n. Hindi, ayaw mo ngayon. Hindi. Papayag ako kahit sa ibang araw, kahit saan lugar, kung ayaw mo ngayon. Kaya lang bago tayo maghiwalay, bago lang tayo maghiwalay, Hindi para makipagtagisan. hindi nga eh. Para nga magpalitan ng aral. Kung ano yung tama, yung aral nyo, yung aral namin. Ngayon, kung ayaw mo ngayon, papayag akong wag matuloy ngayon, kaya lang sa ibang araw, Ay, itakda natin. dispensa na lang po mga kapatid kasi hindi po gano'n talagang layo ng aming pagpunta. So, kinumpronta na talaga ni Brother Eli dito. Parang once and for all, sige, tingnan nga natin, ano yung aral ninyo, ano yung aral namin, bakit iba yung aral na tinuturo nyo kumpara sa amin. So, parang ganun pala, ano. So, si Brother Eli, bumiyahe, kumbaga kinumpronta head-on kung ano yung sinasabi ng grupo na ito. It seems to me na parang ayaw. Parang ayaw makipagtagisan, ayaw makipagdiskusyon ng grupo nga nito ni na Mr. Nieto, I suppose. Hindi naman kami magkukulo eh. Dispensa na lang po. Hindi. Napakalayo ng pinanggalingan eh.
Hindi ba yan ay tagapamahala rito sa Bicol? Hindi naman alanganin mo malap sa akin yan. Kaya lang, hindi Palagay mo nga hindi na yun. Hindi, tanda natin sa ibang araw, umarap ka lang. Umarap ka lang. Sa mga kapatid, hindi na kayo talaga makikipaghanap sa akin. Ang gagawin nyo, puro talikuran na lang. Hindi, ako wala sinasabi Hindi, napakarami. Sila- Napakarami. Alam mo lang, sursugon nito eh. Mahirap magdala ng saksing napakarami ng mga pinuntahan nyo eh. Napakalayo nito, dulo ng Pilipinas ito. Kaya nga, sabi ko, kung talagang kayo, mga lalaki, ano? Dahil sabi nyo, bakla si Soriano eh. Mga lalaki pala kayo. Mga lalaki kayo, patunayan nyo ngayon lalaki kayo. Yung nasa Diyos, Kayong mga bakla. Tingnan mo. Ang mga makapangyarihan ng Babylonia ay nagsisuurong sa pakikipaglaban. Sila'y nananatili sa kanilang mga katibayan. Ang kanilang kapangyarihan ay nanglupaypay. Sila'y naging parang mga babae. Para manginang babae. Wala ka lang katakutan dito. Huwag ka umalis. Huwag ka umalis. Lalaki ninyo, duwag kayo. Naalala ko po ito. If you remember, meron tayong ginawa ng video reaction mga ka-U3 yung patungkol nga sa lambong, no, ng mga kababaihan. So part nga po ng video na yun, ito nga po, itong pag-alis nga ng grupo na ito. And if I remember correctly, mamaya, sasakay sila ng jeep. Nakakaduwag. Huwag ka umalis. Ikaw, Ben. Halika, sabi mo sa labas. Ba't ka lalayo? Dito lang. Oy, mga manluloko, huwag kayo umalis. Mga bakla. Hilig nyo magpupunta sa Mga templo bakla. ng Diablo, ha? Pagka meron kayong makakaharap, aalis kayo. Huwag kayo umalis. Ano lang ang kaya mo eh. May dala-dala ka pa ng Biblia, di ka na nahiya. Halika, huwag ka umalis. Pagka miyembro lang, adya kayo. Magpupunta-punta kayo. Pag may ministrong dumating, aalis kayo. Di ba kayo nahiya sa balap ninyo yan? Ito na, wala sa Nalulusog jeep. ka kami, hahanap, aalis na. Oo, mag-isip ka bago ka pumasok yan. Alam ng duwag, manluloko yan, manluloko yan. Di ba kitang-kita mo ngayon, manluloko? Ayaw patunayan. Ayaw ka ng awalan, halapan yan. Ayaw na, pag may dumating magtatanggol, halayos na. Okay. Wala! Baka dadama dyan na manluloko yung mga yan. Talikurang paninira at pagapang na pagkilos ang inaatupag ng grupo upang pabagsakin ang pinakamalaki nilang katunggali. So yun nga, ano. So yung mga members na nag-decide na sumunod kay Brother Eli, so parang ang nangyayari, parang siguro sinisiraan nga ng pangalawang breakaway group. Kasi nga, una nga, si Mr. Hizon. So yung mga membro na sumunod kay Brother Eli Soriano, parang nililigawan ng kanilang grupo. At most likely, siyempre, sinisiraan, sinasabihan na wag na kayo sumunod dyan dahil sina Brother Eli ang mali, ano. Ang samahan ni kapatid na Soriano Kasi talaga si Brad Eli, bakit yung mga kapatid na matatanda hindi sumama sa kanya? Bakit talaga? Mali naman niya sinasabi ngayon na hindi na kung lugar na hindi nakakapat. Sino nagturo sa iyo ng kasinungalingan na yun? Nakikinig sana ako, tatapusin ko eh. Kasabi-sabi, wala raw matandang manggagawa sumama sa akin. Ang unang-unang manggagawa sa iglesia, si kapatid na Teno. Hindi sa inyo sumama. Si kapatid na Eladio. Hindi, takabulakan yung lulumboy, doon na tayo iglesia. Tatay ni Brother Mando yun. Lahat ng pioneer sa iglesia. Tatay ni Armando Di Castro na ministro nyo na tumakbo sa Sursugon. Pagka miyembro lang, adya kayo. Magpupunta-punta kayo. Pag may ministrong dumating, aalis kayo. Di ba kayo naiyak sa balap ninyo yan? Kauna-unahang manggagawa ng iglesia yun. Si kapatid na Eladio de Jesus. Ha? Isa sa kauna-unahan yon. Si kapatid na Ario, Nazario Regalado. Yung maestro na taga San Rafael. Dito sumama yon. Si kapatid na Piling na asawa ni kapatid na Perez, dito sumama yon. Para patunayan ko lang sa inyo, nakasinungalingan nyo si tinuro sa inyo. Nangangaral ka eh. Di ba? May dala-dala ka rito sa bahay ng miyembro namin. Yan, yun ako, isa pa doon. Sinumbong sa akin. Bakit mo dinala yon? Ano layo mo, mangangaral ka? Ang dala-dala nyo ba pangangaral ngayon, dyaryo? Sana kung mangangaral ka, dali nyo, Biblia ka tayo, no? Sabi mo kanina, narinig ko, nuebit ng Mateo, kung konti ang mang-aani, kung konti ang manggagawa, maraming aanihin. Sino nagsabi nun? Si Kristo sa panahon ng mga apostol? Eh pagka kukunti na ba, kamo? Kung meron bang babae, ba't hindi ilalagay? Nung sa panahon ni Kristo, kukunti, ba't hindi naglagay ng apostola? Tinan niyo kayo kung magligaw. Apostola. Nung binabasa mo panahon ni Kristo yon, ba't noon hindi naglagay ng apostola?
Ako na-appreciate ko dito mga ka-youth, kahit pa, eto nga, kino-confront niya, etong mga nangangaral dito, at interestingly, mga babae nga, ginagamitan niya pa rin ng sita sa Biblia, which is good, no? Hindi lang, kumbaga, pinipersonal niya, o hindi lang as a reaction sa pamamersonal sa kanya. Talaga ginagamitan niya pa rin ng Biblia in his argumentation. Ano sagot mo ron? Kasi ang sabi sa awit 106, ang tapat ang inilalagay ng Diyos. So kung may babae Wala bang tapat na babae sa panahon ng mga apostol? bakit kung walang nalatay? Hindi. Ibig sabihin walang tapat yung panahon ng mga apostol? Pinipili- Kung mabasa ko sa Biblia sa'yo na may mga tapat noon, pero hindi inilagay. So sinasabi ni Brother Eli dito na kahit patapat pa ang isang babae dahil sila ay babae, so hindi sila pwedeng mamuno. I'm not sure how this will be accepted sa isang ever-evolving society nga ng ating kapanahunan ngayon where some people may see this as being sexist. Pero of course, the side of MCGI will say na hindi natin kinakailangan sumabay sa kung ano man ang naging trend ng makabagong sibilisasyon, ng makabagong lipunan. So kinakailangan nating i-restore and we have to protect the old ways. So ganun po yung nakikita ko dito. Sa mga ikinakalat na paninira ng grupo ng mga babae ay ang pagiging invalid di umano ng rehistro ng samahan ni Brother Eli. Anila, sila lang ang may karapatan sa pangalang Iglesia ng Diyos dahil sila raw ang nauna sa paggamit nito. Ang nakapagtataka kung kailan naging popular ang samahang pinangungunahan ni Brother Eli, saka naman naglabasan ng ganitong usapin ukol sa rehistro at karapatan sa pangalan ng samahan. Kung mapupuna, malaking-malaki ang pagkakaiba ng dalawang pangalan. Ang grupo ng mga babae ay tinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng haligi at suhay ng katotohanan. Samantalang ang grupong pinangungunahan ni Brother Eli ay ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa Pilipinas Incorporated. Haba, no? Kamakailan, maging ang pangalang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan, ay inaangkin na rin ng grupong pinangasiwaan ni Gugulan at Nieto. Ang usapin ito ay dinala sa husgado. Kinatigan ang grupo ng suhay sa demanda. Gayunpaman, ang karapatan ay hindi natatamo sa pagsang-ayon o approval ng tao. Kailangan itong tumasa sa pamantayan ng Biblia. At kung dito isa sa ilalim ang samahan ng mga babae, tiyak na hindi ito papasa. Ang desisyon ng hukuman ng tao ay hindi dapat pakahuluganan bilang kalooban o desisyon ng Diyos. Matatandaan ang Panginoong Hesukristo man ay nahatulan sa husgado o hukuman ng tao. Ngunit hindi ito nangangahulugan na siya nga ay masama. Ang sabi ng Biblia, ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito. Kung hindi, sino nga? Hindi katakataka kung magkamali ng desisyon ang hukuman ng tao. Wala itong kapasidad na makita ang tunay na hustisya, ang katarungan ng Diyos. Ngunit ang sinasamahan ng Diyos, kailanman di kayang ibagsak ng tao. Nananatili itong matatag at lalong tumitibay sa patnubay ng makapangyarihan sa lahat. Gaya ng hula ni Jeremias sa magiging bayan ng Diyos sa mga huling kapanahunan. At aking pararamihin sila. At sila'y hindi magiging kaunti. Aking ding luluwalhatin sila. At sila'y hindi magiging maliit. Ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya ng una. At ang kanilang kapisanan ay matatapag sa harap ko. Pinagiliwan at pinabangan ng madla kung paanong itaguyod ni Brother Eli ang mga dalisay at walang kapintasang aral ng Diyos. Humanga at nabihag ng programang Ang Dating Daan, ang puso at kaisipan ng karamihan mula sa mga maliliit na mamamayan hanggang sa mga may pinag-aralan at may sinasabi sa lipunan. Naging kontrobersyal ang programa at hindi maikakaila ang naging strong identity ng grupo. Saka naman pumasok sa eksena ang atila ng mga dating kasamahan ni Brother Eli. Kapuna-puna
at questionable ang biglang pagkakaroon ng interes at pag-angking ng mga taga-suhay sa pangalang inirehistro ng mga taga-ang dating laan. At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa, at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Sa lahat ng samahan, ang panig ni Brother Eli ang tinatuparan ng lahat ng inihula sa banal na kasulatan. Nakilala sa pagtataguyod ng mga dating bagay, mga bagay ng una, kung paanong nagtapat at sumunod ang mga naunang mga tao ng Diyos. Nananatiling buhay sa samahang ito ang mga katangian ng pagiging tunay na bayan ng Diyos. Matatag sa paninindigan at walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Itinataguyod ang aral ng Diyos saan mga dako makarating. Sa kabila ng mga pagtutulong-tulong ng maraming puwersa at pagdidikit na rin ng gobyerno ng tao, malayo sa pagiging kuloro ng panig na ito. Bagkus sa mata ng tao at higit sa lahat, sa mata ng Diyos, mananatili ang tatak na tanging ang panig na ito ang nagtataglay, isang tatak na malalim ng nakatanim sa puso't isipan ng madla. Mga huling araw na ito, may samahan pa rin karapat-dapat sa pagtitiwala ng tao. Ang samahang kilala sa katawagan, ang dating daan. Tinatawag din bayan ng Diyos, ang bayan ng katotohanan. Sumayin niyo po ang isa na namang edisyon ng Ang Dating Daan Expose. Okay. So mga ka-youth, dyan nga po nagtatapos ang atin pong napanood na expose, patungkol nga sa history ng MCGI. At para sa akin, it is refreshing. Dahil alam ko, na-mention na po ito sa debate nga po ni Mr. Villas at Brother Eli Soriano. Pero dito po sa episode na ito, at least mas na-clarify yung anong nangyari. It seems to me na napakalaking role na ginampanan ni Mr. Perez dahil talagang si Mr. Nicolas Perez po talaga pala ang nag-establish ng relihiyon na ito. At nung namatay na siya, yun na talaga. And alam po natin yan mga ka-youth, all over history sa mga kasaysayan po ng iba't ibang mga relihiyon. Kapag po talaga namatay yung kumbaga founder or yung pioneer, most likely talagang may mangyayari talaga na power struggle. Dahil syempre malaking responsibilidad, impluensya ang pagiging head minister o ang tagapangasiwa nga ng isang relihiyon. So madalas po itong nangyayari actually. Kaya nga po, importante po yung transition. So sa ating panahon ngayon, naalala ko na meron ng kumbaga parang papapatong ng kamay ni Brother Eli kay Kuya Daniel Razon even before. And yun nga, so I think he was already thinking ahead na before I go, so gusto ko na magiging smooth yung transition pagkatapos ng kumbaga pamumuno ni Brother Eli nga papunta sa bagong pamumuno nga ni Mr. Razon. And na-mention ko po kanina yung mga iba ding nag-breakaway, and as far as I know, yung alam ko lang po na nag-breakaway is si Mr. Willie Santiago, which is alam ko po na dati pong tagabasa nga po sa mga debate ni Brother Eli Soriano. So personally, I feel sad dahil nga may ganung nangyari. Di ko rin po alam masyado kung ano po yung nangyari po diyan, bakit po nagkaroon pa ng breakaway. And in that case, would that invalidate what was written sa Zacarias na na-mention nga na Citas kanina? But anyway mga ka-U3, I enjoyed this video. I appreciate how the church grew. Hindi ko po alam kung ilang membro na po kaya ang meron sa Iglesia ng Diyos, pero sure ako na with the presence of social media and in some ways na nanonood ng U3 videos, alam ko po kasi for a fact na may mga nagkaroon ng interest at umanib actually sa Iglesia ng Diyos dahil sa kanilang videos po na napapanood natin sa ating mga video reactions sa Usap-Usap University. And sa mga members po ng MCGI, ano pong masasabi nyo sa napaka-rich na history nga ng inyong relihiyon? Nakita mo
talaga yung progress from the name itself na kung saan nagkaroon ng pagtatalo. Legal pa nga. At sadly, natalo yung grupo nga ni Brother Eli Soriano. And ngayon, but it seems to me na sila nga yung mas maraming membro, mas naging influential si Brother Eli dahil napaka-charismatic naman po talaga ni Brother Eli. Pero dahil luma na yung video na ito, hindi nasagot kung mula sa lumang pangalan dahil nga pinalitan yung Suhay into Saligan, no, ng katotohanan. Pero ngayon, Members Church of God International na. So, sayang kasi nga medyo luma. And so, my understanding is after early 2000 siguro na nagkaroon na ng another registration for MCGI na. Kasi Members Church of God International yan eh. So, please comment down below mga kayuti ano pong masasabi nyo dito. Kayo po ay member po ng MCGI or kayo po ay maalam po sa history po ng simbahan na ito. Please comment down below mga kayuti. And if you like these kinds of contents, lagi po tayo nanonood ng mga diskusyon, mga expose katulad po nito. Please click subscribe here. You can also click this video here and this video here. Kaya hanggang sa muli po mga kayuti, maraming salamat po. Peace. Bye-bye.